Sa puntong ito, makakusap po natin sa linya telepono si Fire Chief Inspector Roberto Samiliano Jr., ang acting City Fire Marshal ng Mandaluyong. Chief Inspector Samiliano, magandang hapon po sa inyo. Hello Sir GB, magandang gabi rin po. Opo. Dito sa pangyayari, ano po, meron na hubang findings kung ano po talaga yung dahilan ng sunog po? Yes sir, ang initial report po sa atin ng ating mga investigador kanina ay dahil ito sa isang LPG leak na sinasabi na ito'y naroon sa bahay nitong si Alex Naga. Yun po ang pangalan na naibigay. Although kanina po, binalikan naman po ng ating mga investigador yan, iniutan po nila yung area para talagang ikumpirma. Inaantay ko lamang po yung update sa akin ng ating mga investigador, tapos magbibigay na lang po ako ng additional information po. Apo, dito sa area, no, kita naman natin, dikit-dikit talaga yung mga bahay. So, paano ho ba naging pagresponde ng mga bumbero? Napasok niyo ho ba agad yung mismong source ng apoy po dito sa area? Yes sir, tama po yun. Medyo dikit-dikit na po ang bahay dyan. Ang nangyari po kasi nung tinawag po sa atin yan, bandang alas 7:45 ng gabi, ay kagad naman po tayong tumugon at pinalabas na po natin lahat ng fire truck sa Mandaluyong. Kasama na po yung mga volunteer fire brigade ng ating barangay sa Mandaluyong. Nagtulong-tulong po kami agad. Ang medyo nakapagpahirap po sa amin ng responde, nasa gitna po kasi yung pinag-umpisahan yan, sir. Kaya kung mapapansin ninyo, nakapalibot po yan, may bakod po. Matataas po yung bakod. Hindi po agad namin na-penetrate yung lugar. Saka medyo makipot po yung mga lagusan patungo po dun sa gitna ng pinagmulan ng apoy. Ang ginawa po natin ay nung una ay indirect attack muna yung natin dahil medyo malayo po talaga, nahirapan tayo pumasok. Saka po yung mga residente po, marami po kasi yung sumasalubong sa atin, ng mga bumbero. Dahil po doon, hindi agad-agad tayong nakapasok sa loob. Isa pa pong factor bakit hindi po natin kaagad na-contain yung sunog dyan, yung ating pong ibang fire truck po ay nakakonect na po direkta sa fire hydrant. Meron naman po tayo nakalagay na fire hydrant dyan. Kaya lang po, medyo paputol-putol po yung supply ng tubig. Kaya minsan naaantala yung pagbuga ng ating mga bumbero. Minsan meron, minsan wala. Kasi inaantay pa po talagang masuplayan yung mga truck natin. Opo, paano pong putol-putol yung supply ng tubig mula sa fire hydrant na mismo? Meron na ho bang paliwanag kung sino ang dapat na responsable doon? Natanong niyo ba kung Maynilad o Manila Water po ang in charge doon? Opo, tama po yan. Kagabi po, tumawag po sa akin sa cellphone yung taga Manila Water po. Sinabi po nila na yung month daw talaga ay medyo mahina yung supply dyan sa area na po yan na pinangyarihan ng sunog. Yun po ang tugon sa atin. Kaya sabi niya kagabi, kinabukasan daw ay papacheck niya kaagad yung mga linya nila ng tubig dyan kung may magagawa pa sila. Opo, yung posibilidad doon na maulit yung ganitong sitwasyon at kung mahina ang tubig, paano nyo planong i-address to, itong ganitong posibleng sitwasyon ulit? Ang gagawin po namin dyan ay talagang magpo-focus po tayo sa fire prevention po. Actually, palagi naman po tayong bumibisita sa ating mga barangay tuwing weekend. Nagkakandak po tayo ng ugnayan sa barangay at training sa kanila. Yun nga lamang po ay sa pagkakataon po ito, biglaan pong lumaki yung apoy. Hindi na po talaga naagapan. May mga nakalagay din po dyan sa mga looban dyan na fire hose cabinet o yung ating tatawag na wet stand pipe system na ipinalagay po ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong saka ng Manila Water. Hindi na po talaga kinahit, bigla pong laki ng sunog kagabi, sir. Opo,
Maraming salamat po sa pagkakataon at update si Fire Chief Inspector Roberto Samiliani Jr. ng BFP Mandaluyong. Salamat po.